I am Dr. Jo Marie Fernandez, and people calling me traffic jam. Okay, sir, sa nangyaring scandalous ngayon sa bansa natin, ano sa pananaw mo at ano ang may advice mo? That's why narito po ako ngayon. Wala pa pong ibang parang pag-usapan dito. Hindi pa change the government. Dahil hindi lang po yan ang nakikitang kamalian. Alam ko na marami po tayo mga kamalian na nakikita po dito. And it's our duty and responsibility as a Philippine citizen, of course, to correct what is being mistaken by the administration and leadership. And of course, nakikita po natin ang ginawa ng ating Tatay Digong, how faithful is he in his service in the Philippines. So lahat po tayo nakabilipisyo. Therefore, I'm not just here for political purposes as a church leader, as a founder of this religious organization. My compassion is for people and for the Philippines. Sir, anong may advice mo kay BBM? Wala siya ngayon sa bansa. Sa ngayon, it's his personal. Ang sa akin lang is I need to pray for him. Siyempre, lahat ng mga mamamayan po, siguro sabi nasa mga 70 to 90% is kailangan po natin ng maramdaman po natin ang tulong ng gobyerno. Maramdaman po natin ang tinatawag nating pagiging ama ng ating bansang Pilipinas. Because hindi lang po tinatawag tayo presidente or leader ng or what we call politician, but we are told as you are fathering the certain or this region or this nation. So, hindi ko na nakikita ang kanyang pagiging ama. So, that's why mayroong gusto magiging ina at nakikita po natin yan na ang legasiya ng ating Tatay Digong is maitupad po yun, may patuloy po yun ng ating Vice Presidente Sara Duterte. So, we support her totally. Okay, paano mo palakasin lalo ang loob ni VP Sara, sir, sa iyong pananaw? Of course, number one is spiritual. So, dapat po tayo is mag-pray sa Kanya. Because this is not just a concern for individual, but this is a concern everybody to pray for our Vice President, especially for the challenges that she is facing now. And of course, we need to pray also for Tatay na ngayon po is alam po natin ang kanyang mga circumstances. So, praise the Lord. Pamagitan ng ginawa natin, magkakaroon po ng kalakasan ang ating leader, President. Sir, ano masasabi mo sa mga corrupt sa bansa? Actually, corruption, of course, nandito naman lahat yan ng corruption. Pero pag sa ganito ng paraan, simple alam na po natin ang mga pangyayari. Hindi rin lahat po, napakinggan po natin, napanood po natin sa social media, sa mga news natin kung ano nangyayari ngayon. So, if hindi po tayo tatayo, hindi po tayo magdesisyon sa ngayong panahon, kailan pa. So, kaya kahit anong kumentin, kung hindi po natin susuportahan ang mga taong nagpapakita ng mga ebidensya na sa kanilang paglilingkod, katulad ng Duterte family, natakutin ang kanilang mga legasiya. So, hanggang kailan pa. So, hindi sa akin lang. Again, this is our responsibility as church leader na magkakaroon ng magagandang pamumuno dito sa Pilipinas, and I do believe that Vice President Sara Duterte can meet our needs or that hunger of the people of the Philippines. Okay, sir. Regarding naman sa 18 Marin, 18 Marin at saka may iba pa na lalabas na rin at magsalita. Paano mo po sila palakasin ang loob na hindi madala sa pera? Tuloy-tuloy ang laban. So, nakikita po natin ngayon na kahit mayroong batas, kung walang ngipin po is ganun pa rin. So ang masasabi ko lang, we pray dahil sila po yung nagsasalita, i-expose, but hindi po mangyayari ang parang natawag nating justice kung wala pong parang gagalaw ng tamang batas na wala pong sinasantong pera. So yun lang po ang nakikita po natin ang kamalian, nakikita po natin, i-expose po yun. So, this is my prayer that this nation will be changed. Thank you so much, Doc. God bless po. Sir, kumusta? Hi ma'am, kumusta? Late ka na rin pala. Interviewin kita. Kumusta, sir? Ayos lang. Ano masasabi mo ngayon sa usapin na
pumayag na ang Senado na i-house arrest na lang. Si Tatay yun na, Digong. Natutuwa tayo na umayag yung Senado. Sana tuloy-tuloy din. Okay. Anong masasabi mo sa 18 Marine at higit pa nalalabas? Or Yes, nagsasalita na ngayon? Ano masasabi mo, Actually, sir? I'm very happy and salute to those 18 Marines na pinaglaban nila ang kapakanan ng bayang Pilipinas. No? Ako'y natutuwa sa paglabas nila. Lalo na excited ako sa mga susunod na lalabas pa. No? Sana'y makikita natin ang lahat ng mga ginawang korupsyon. Thank you so much, sir. Thank you. State your name, sir. Moises Di Parini ng DRT Philippines. Okay, follow. Yeah, follow Moises Garcia Di Parini. Oo. Duterte Rider Riders supporter. team. Okay, thank you so much, sir. Thank you. Moises. God bless.